Ngayong gabi, atin namang sagutin ang katanungan ng isa nating masugid na follower. Tago natin sa pangalang Moy. Joke lang. So ngayon ay sasagot po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya is, attorney, nag-submit po ako ng resignation but napilitang mag-awol later on due to financial crisis. So ibig niya sigurong sabihin dito, financial problem. At umuwi ng probinsya nang hindi na nag-accomplish ang nire-require nilang exit task. So ang exit task siguro na sinasabi niya is yung clearance or yung transfer niya doon sa tatanggap sa kanyang dating trabaho. So ang tanong, eligible pa ba ako makakatanggap ng last pay? So yun po ang tanong niya. So di naman kasi nasali dito sa nakalagay dito yung sa tanong niya, ewan ko dito sa TikTok. Dapat siguro si TikTok dagdagan niya rin ng space para ma-cover niya lahat. Okay, so anyway, so marami pong salamat sa iyong katanungan, kasi itong tanong nyo, tanong din ng mga nanonood sa atin ngayon. So sa ilalim po ng labor code, walang direktang probisyon na nagsasabing mawawalan ka ng karapatan sa final pay bilang isang empleyado kahit ikaw ay nag-awol or absent without official leave matapos kang magsubmite ng resignation. So eto po yung mga bagay na ating alalahanin tungkol dito sa usapin na ito. So unang-una dyan is meron po kayong karapatan sa final pay. Kasi ang final pay or last pay or clearance pay ay karaniwang binubuo po ng ating sweldo hanggang sa huling araw ng trabaho o hanggang sa araw na pumasok po kayo. So makakatanggap din po kayo ng tinatawag nating prorated 13-month pay. So aside from that, meron ding conversion ng unused leave credits kung mayroon pa kayong natitira at kung ito ay convertible to cash. So sa pribadong sektor, meron po tayong tinatawag na service incentive leave na 5 days na convertible po to cash if you did not avail for the previous years nagtrabaho po kayo doon sa company. So sa government kasi meron tayong tinatawag na vacation leave and sick leave. So that is convertible to cash. At kung meron pa po kayong ibang benepisyo na nakalagay po sa ating collective bargaining agreement or that is part of company policy. So ito ay karapatan ng empleyado dahil ang mga bagay na ito or benepisyo na ito ay naipagtrabaho niya at ang mga araw na iyon bago siya nag-awol ay karapatan niyang matanggap. So hindi ito pwedeng alisin ng isang employer. So pangalawang punto na gusto nating liwanagin dito is yung epekto ng kanyang pag-awol. So sa awol kasi hindi mo na natapos yung tinatawag nating 30 days notice period from the time that you resign. So maaring hindi mo na matatanggap ang bayad para sa mga araw na of course na hindi mo naman pinasukan. So hindi mo naman po deserve makatanggap ng bayad sa mga panahon na hindi mo pinasukan kasi nga nag-awol ka. So maaari ring magkaroon ng administrative consequence tulad ng hindi pagbibigay ng Certificate of Employment of Good Standing, pero hindi nito pwedeng kanselahin ang mga naipong benepisyo o sahod. Pero sa puntong ito, sabi naman sa ibang kasagutan ng ating labor code, hindi naman pwede na hindi kayo bigyan ng Certificate of Employment. Bibigyan ka rin po kayo provided na kayo po ay nakapag-clearance sa kumpanya. Okay, so ito naman ay ibang pananaw na hindi kayo bigyan ng Certificate of Employment. Sa tingin ko, hindi pwede yon. Pero siguro hindi lang ilagay
ang tungkol sa good standing. So, doon lang sa certificate of employment, lalagay lang kung kailan kayo po